Easterlies patuloy na magdadala na ng hot humid na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa na magdudulot lamang ng mas katamtamang panahon sa halos buong bansa. Mga isolated rain showers, lalo na sa bandang hapon, iiral silang bahagi ng Mimaropa at Eastern Visayas. Metro Manila at lalabi ng extreme North Luzon, magiging katamtaman pero partly cloudy ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, February 27, 2026. Ang oras natin boss may maga ay alas 10:47 na umaga. Medyo hot humid o mainit na humidity ang medyo mararamdaman natin ngayong araw dito sa Metro Manila. Although partly cloudy tayo na may ilang pag-clear skies tayo. Lalo na nitong darating na tanghali pero bandang hapon magkakaroon lamang tayo ng mga ilang kaulapan na panahon. Pero patuloy na magiging moderate ang panahon natin sa Luzon. Kabilang na ang buong Central Luzon at the rest ng extreme North Luzon. At dahil puro easterlies na po ang nakikita natin ngayon sa satellite imagery, posibleng mapaagang i-declare yan ni pag-aasahan na yung onset po ng amihan ay natapos na. So anytime po yan, yung onset ng amihan, yung ending ng amihan, malamang unang i-declare na yan ni Pag-asa. Anyway, dahil po sa medyo hot humid na po tayo, makakaranas pa rin tayo ng mga sunod-sunod na mga localized thunderstorms. Ayon dito sa latest itong 10 o'clock AM, sa Visayas, Care o Pag-asa ay nakataas ang ilang bahagi ng localized thunderstorms dyan sa bahagi pa rin ng most of Visayas area. So, titingnan natin sa hydrological section ng ating latest na mas detalyado. Makikita pa rin ang mga areas ng halos buong Visayas ay nakataas ang expectancy ng localized thunderstorms. Just in case po, malamang ay isolated yan o dulot lamang yan ng easterlies na magiging madalas ang water vapor sa silangan na magtatraverse iba't ibang bahagi ng Central Visayas ngayong araw. So magdala na naman ng payong at medyo alisto na lamang sa mga pagkulog at pagkidlat sa inyong lugar kung sakali mamayang hapon magsunod-sunod po ang mga pagkidlat. Wala tayong masyadong kaulapan sa buong bansa halos, maliban sa ibang parte ng Mimaropa, kaya diretso agad tayo sa ating current conditions sa overcast, gloomy haze at mostly cloudy. Ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan, makikita naman sa CCTV snapshot. Medyo mostly cloudy kami sa Caloocan at asahan ang medyo moderate na air quality dahil sa umiiral nga po na thermal inversion. So expected ang 74 index ng ating air quality So yung madalas na moderate ang ating air quality dahil po madalas nagiging maulap tayo o natatrap yung mga usok dito sa atin lalo na sa mga city na kung mataas ang pollution level. Sa ating lowest temperature na nitala ng weather station kininang 5:38 AM, nakapagtala kami sa Caloocan ng lowest of 24.4 degrees Celsius at kahapon ay umaalinsangan na sa amin na 32.6 degrees Celsius ang pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan at umiiral ito na kahapon ng hapon at 2:50 PM. At dahil sa mataas na expected ay ang aming heat index kahapon 41.8 degrees Celsius na po. At dahil tumataas na ang ating heat index, pwede na tayong mag-forecast ng ating heat index. So punta tayo sa ating Almanac and Climate under heat index nationwide init factor. Yan. Baka wala pang inilalabas si Pag-asa sa kanilang init factor. Wala pa, nakasuspend pa sila. Pero wag tayong mag-alala dahil meron tayo yan. Pareho lamang na kinukuhaan ni Pag-asa sa ECMWF din nila kinukuha yan. At dahil pareho kami ni Pag-asa na ECMWF lang din pinagkukunan, almost accurate din ang forecast ng heat index. So wala kaming pinakamataas na heat index so far sa Caloocan. Yan. As of 12 ng madaling araw, walang latest. So diretso agad tayo sa ating forecast ng ating heat index forecast. Makikita po natin dito, wala pang naka-indicate dito sa amin. Pero ang inaasahan na highest heat index expected ay 34 degrees Celsius lamang. So, hindi pa ganun katindi ang forecast ng aming heat index forecast. Yan, 34 degrees Celsius.
ang pinakamataas at aabot hanggang 37. So, considering hindi pa totally extreme ang ating heat index. Yan. So, kung sa iba't ibang lugar naman sa Pilipinas, double check natin kung alin ang tumataas. Una natin silipin ang bahagi po ng Mindoro, ha, lalo na sa may bandang San Jose Occidental Mindoro. Tingnan natin kung mataas. Well, base dito ay mababa lang din ang forecast nila. So, walang masyadong problema. Hindi pa masyado ramdam ang pagtaas ng heat index dahil makikita natin dito yung range maabot lamang hanggang 38 degrees Celsius. So, maring hindi pa rin tayo pwedeng mag-forecast pa pala dahil mapapansin natin mababa pa rin yung forecast. Dito sa bandang Cagayan Valley, kung titingnan natin, napakababa pa rin. Oh. Sabay ba ng Pangasinan, mababa. Yan, at least ito 36 degrees pero wala pa tayong nakikitaan na umaabot ng mahigit sa 40 degrees Celsius ang forecast. Sa bandang Mindanao, double check natin, especially Davao City. Halos hindi rin ganon kataasan ng kanilang heat index. So, mukhang wala pa masyadong problema o hindi pa masyadong mataas talaga yung ating heat index sa ngayon. Yung base dito sa forecast. So, mukhang hindi pa ganon kadetalye yung heat index forecast. Siguro mga bandang first week ng March ay baka magsitaasan na yung mga forecast ng ating heat index. Although kasi dito sa amin sa Caloocan, hindi rin naman umaabot na po ng mahigit sa 40 degrees Celsius po yung heat index. So, ina-expect natin ay tataas na rin yung mga forecast. So, mula dito naman sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna sa pinakamataas ang air temperature ang Ambulong na may 34.7 degrees Celsius at sa Baguio City ay nanatiling 16 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa so far. At sa Inulan naman ang Coron, Palawan, nakatotal sila na 32.5 mm na total rainfall, which is pati ngayong araw ay patuloy din silang makakaranas ng mga pag-ulan. So mukhang matatapos ang month of February ay mananatili sa total of 51.3 mm ang total rainfall namin sa Caloocan dahil until now ay wala kaming naranasan na mga pag-ulan hanggang sa matatapos na lamang ang February ngayong buwan. So dahil wala namang naitala kaming pag-ulan, 2 linggo na, diretso agad tayo sa ating outside humidity na mataas ang concentration at 82%. Tumaas ito ng 3% since last hour. Medyo thunderstormy na alanganin tayo dahil nasa 1,009 hectopascals and steady ito since last hour ang ating atmospheric pressure. At sa ating high tide and low tide status, low tide po tayo ngayon. So, expected, mababa ang ating sea level. Wala naman tayong masyadong mataas na mahigit sa 1 meter ang magiging high tide natin. So, silipin muna natin yung lagay ni Mayon Volcano dahil mula kahapon, nag-alburuto na rin ang Canlaon na naman. So, silipin natin yung status ni Canlaon muna. Nagkaroon daw ng moderately explosive eruption. Tumagal daw ng 2 minuto. Nagkaroon ng 1 ash emission in 75 minutes long. Ito po yung nagbuga ng abo at 14 volcanic earthquakes. Yan. So, expected po na patuloy ang pagbubuga po nitong si Canlaon. Ganon din po si Mayon Volcano. So, sisilipin din natin itong si Mayon. Although bahagyang bumaba ang kanyang thermal anomaly. Makita natin patuloy pa rin ang lava effusion niya sa Basud, Bonga at Misi. Halos stationary. 7 volcanic earthquakes at 344 rockfall events pa rin. So, medyo patuloy pa rin ang pag-alagwa ng magma niya sa bunganga. 13 pyroclastic density currents. So, matatanaw pa rin yung pag-glow niya sa gabi, yung magma. 2,199 tons a day po yung kanyang sulfur dioxide flux. So, patuloy pa rin ang kanyang moderate emission. West-southwest pa rin ang direction. Well, sumasabay sa easterlies. Yan. So, patuloy pa rin ang pagbabantay dito sa lagay ng 2 bulkan na ito dahil patuloy ang aktibo ni Bulkang Mayon at ni Canlaon. So far sa ating thermal anomaly ay bahagi itong bumaba sa 24 megawatts of variable radiated power. Hindi kagaya nung nakaraang araw ay pumapalo sa 179 megawatts ang kanyang fire concentration mula sa pinaka-satellite imagery. Yan. So patuloy pa rin ang mataas na fire detection alert So take note po yan mga folks. Maging kay Mayon Volcano. Samantala sa ating almanac, so may katangharing araw kaninang 6:13 AM at lulubog po ito mamayang 6:03 PM. At sa ating moonrise and moonset, 78% illuminated na lang po na waxing gibbous.
So paalala na natin na yung magiging first full moon nito ay yan po ang araw ng total lunar eclipse natin by March 3. So take note po, 78% illuminated na po, malalapit na po ang unang full moon niya sa March 3, which is gaganapin o magaganap po ang total lunar eclipse. Huwag nating palagpasin yan, minsan na lang mangyayari yan sa talambuhay natin na makakita ng ganitong mga phenomenon. So waxing given 78% illuminated ay wala pa po siya, magmo-moonrise pa po ito mamayang 2 o'clock o 2 o 3 p.m. to be exact, at magmo-moonset ito kinabukasan na madaling araw at 3:30 a.m. So pinapalanan ko lang yung ating total lunar eclipse, gaganapin po yan sa Pilipinas. Makikita natin sa Pilipinas at least mga 65 to 75% yung liwanag niya, at yung pinaka-perfect niya halos ay bandang Honolulu, Hawaii, ang pinaka 100% almost na makikita. So March 3 po yan sa atin sa Pilipinas, mga starting niya mga bandang 5:30, ang maximum luminosity niya ay 7:34 p.m. po yan. So wag natin lalagpasin yan. Yung pinaka maximum luminosity niya ay 7:34 p.m. po yan. Next month po yan, paghandaan na po natin yan mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong huling weekend o huling biyernes na ng February 2026 ay magiging clear skies daw tayo, pero except dito sa amin siguro sa sa Caloocan, pero sa ibang bahagi ng Metro Manila makakaranas ng mga clear skies pero matindi ang tirik ng araw, so magdala po ng payong mga folks. Ganon din daw bukas, mapapansin natin sa ating short-term weather forecast, tuloy-tuloy doon na magkakaroon tayo ng mga ilang partially at clear na panahon starting Sunday. Pero pagdating daw ng Monday, magkakaroon tayo ng mga partially cloudy daw all the way hanggang sa susunod na weekdays na magiging partially cloudy to some mostly cloudy po. Pero mapapansin natin madalas medyo maaraw na po ang ating paligid. So dito ay mararamdaman na natin ang pag-usbong na talaga ng Stellis. Anytime, ide-declare na lamang ni Pag-asa ang ending onset ng amihan. Siguro titingnan muna nila within 3 days, so 5 days kung hindi na wala na nakikitaan ng paglakas ng amihan o northeasterlies, tsaka na lamang ide-declare yan ni Pag-asa na totally tapos na ang onset o tapos na po ang amihan season base sa official ni Pag-asa. Yan. So kapag ka-declare ni Pag-asa yan, considering ay simula na ng ating hot dry season. Pero yung ating complete ending ng northeasterlies o yung ating amihan season ay pagpasok pa talaga ng vernal equinox na sa March 20. Yan talaga ang pinaka-totally na, ang pinaka-starting ng pinaka-summer na natin o hot dry season. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin halos monsoonal break tayo. Yan. Yung northeasterlies ng may bandang Taiwan na lamang ito nararamdaman. Wala masyado sa Pilipinas. May mga ilan lamang ng mga linipis na kaulapan. At most areas ng Palawan lamang nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ang bandang Zamboanga sa dulo po ng Basilan at Hulusulu. At ilang mga isolated lamang na pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at kanlurang bahagi ng Mindanao. The rest ay partly to mostly cloudy po tayo sa nalalabi ng bansa. Hindi na natin isa-isahin. Puro isolated lamang. At asahan ang localized thunderstorms. So, lalo na bandang hapon po yan. Makikita natin dito ang silangang bahagi ng bansa. Ang medyo magkakaroon muna ng mga mas concentrated na localized thunderstorms kung saan kayo unang sasalubungin ng Stellis. Kung i-activate natin ang ating infrared na lightning, o yung tinatawag na infrared NGT, ay makikita po ang ilang kaulapan lamang dito ang makikitaan, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon bandang Quezon Province, ilang bahagi ng bandang Bicol Region, at ilang partly cloudy sa may bandang Mindanao. Dito, expected po ang localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Mindanao area at Visayas. Hindi masyado maramdam sa ngayon sa bandang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, pero may mga forecast tayo sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon, maging ang Bicol region, naglalaro 44 to 60%. So malamang isolated yan na hindi naman tumatagal, titila-tila din ito. So importante pa rin ang payong kahit man hindi umulan, yung dala naman na tinding sikat ng araw ay medyo makakasama sa ating balat. Dahil inaasahan natin na medyo mataas ang UV index niyan
napapalo ng UV8 to UV9 po sa maghapon. So, importante pa rin ang payong. At sa bandang Isim do Luzon, medyo mas ma-comfortable pa ang lamig ninyo dyan, bahagya, sa pinakadulong bahagi ng hilaga ng Luzon. Pero mararamdaman na rin natin unti-unti ang medyo hot humid o medyo humid na panahon po yan hanggang sa pagpasok po ng unang linggo ng Marso po. So generally, medyo moderate and mostly fairly weather tayo sa halos 80% ng buong bansa. Maliban na lamang sa na-discuss natin o mga itinuro natin kabilang na ang bandang dulo ng Batara sa Balabac sa Palawan na may makakaranas pa rin namang ilang moderate to some heavy rain showers at the rest, thunderstorm ang nakataas sa forecast sa may bandang Visayas at Mindanao. Wala pa rin tayong inaasahan na anumang sama ng panahon at mula sa unang linggo po ng March ay wala tayong inaasahan na may mabubuo tayong anumang tropical wave o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung titingnan natin dito sa global tropics hazard, medyo may 20% down na posibleng magkaroon ng mababang atmospheric pressure. Ayan, kasabay ng above average rainfall sa silangang bahagi ng Pilipinas base dito sa unang linggo yan ng March. Yan, at least mayroon daw possible 20% na may mabuong tropical wave. Well, tingnan po natin, malalaman natin yan siguro pagpasok po siguro ng ditong weekend. Tingnan natin kung magkakaroon ng ilang forecast. Yan. At mukhang merong mataas sa tropical cyclone daw na may mabubuo sa may bandang Australia. Makikita natin dito, tumataas na nga po talaga yung positioning ng haring araw. Yan, may pagbaba ng atmospheric pressure maging sa second week. According dito, so tingnan natin po. Mula sa global tropics hazard, ay mapapansin natin ay patuloy na po umiiral ang easterlies at wala tayong masyado nakikitaan na mas makapal na may water vapor, pero yung pagbaba ng atmospheric pressure base sa ating mean sea level pressure gaya nating sinasabi nung nakarang araw ay bumababa na pong atmospheric pressure maging sa Southern Luzon na. Bahagya pa rin medyo mataas sa may bandang Eastern Northern Luzon, so medyo meron pa rin ridge of high pressure yan ng bahagya dyan. Pero considering ay monsoonal break na kasi halos, kaya makikita natin bumababa na rin ang atmospheric pressure. So, hindi natin maiwasan na may mga possibility na may mabubuo pa ring low pressure yan o mababang atmospheric pressure, pero yung cyclonic event ay nanatiling mababa pa sa ngayon. Wala pa tayong nakikitaan maging sa pinaka convergence natin, mean winds. Double check natin kung nagkakaroon ng ilang convergence. So far, wala tayong nakikitaan na medyo anomaly of convergence nitong huling dalawang araw. So, wala tayong magiging comment dito sa ngayon. Ang vorticity, kung titingnan natin, halos wala, mababa lamang. May mga moderate dito sa may bandang Palaw, pero usually epekto lamang yan ng mainit na temperatura dala ng tirik ng araw dyan. So, nagkakaroon ng mataas na accumulated water vapor. So, hindi maiwasan ang ITCC at pagbaba ng atmospheric pressure. Yan. Pero yung vorticity niya, napaka-insignificant. Kaya wala tayong nakikitaan dito na possible of Coriolis cycle na namamataan. Mula naman sa tropical cyclone strike probability, so far, mababa naman yung mga anomalies, at least within 5 to 10%. Wala namang masyadong anomaly pa. So, malalaman natin this weekend kung magkakaroon ng pagbabago sa pinaka-genesis. Sa ngayon, wala tayong nakikitaan anumang sama ng panahon na may mabubuo. Maging sa mga computer models, wala naman. So, medyo meron lang mga bumababang atmospheric pressure dito. Normal po yan dahil sa pagpalit ng ating klima at pag-init po ng karagatan dyan. Dahil sa tirik ng araw po. Papasok na kasi ang hot dry season. Kay CMWF, ganun din. May mga trough lamang sa may bandang katimugan ng bansa na magdadala ng mga pag-ulan dito. Normally po yan. Papasok po kasi ang ating tag-init na. Pero wala naman so far na anumang agresibong tropical wave. So, tingnan natin this weekend. Mag-update naman tayo kapag medyo meron tayong namamataan na bago. Mga musta muna tayo sa lagay ng ating mga dams. Mula sa ilog ay medyo may pag-rising sa bandang Santo Niño, sa may bandang Marikina. Medyo tumataas daw yung ilog dyan. The rest, normal naman po. Wala namang ibang pagtaas ng ilog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So, bandang dyan lang naman sa bandang Santo Niño sa Marikina ang bahagyang tumataas ng konti. Sa ating mga dams naman, so far, ay almost normal naman lahat. Yan. Under dam water critical condition daw ang Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan hanggang Magat Dam na rin.
Pero kung titingnan natin, halos normal naman yung water level niya. Yan, oh. So, wala naman masyadong nakikita dito. Halos pareho lang naman yung halos pag-apaw niya. Yan, yung Magat Dam. Siguro nagbawas sila. At mapapansin natin, nagkakaroon lamang ng critical water level si Magat Dam. Pero the rest ay halos normal naman po yung ating mga water reservoir. Yan, si Magat Dam kasi as nasa 182.41 meters yung kanyang water level condition, which is halos hindi naman siya lumagpas o hindi naman siya masyadong umapaw yung pinaka-deviation niya, yung pinaka-elevation. So considering na ito ay normal, well, sinusunod lang naman natin yung pinaka-expected na lowest niya na supposed to be 182.41 na 183. Malaki lang siguro ang konsumo niya. Negative 0.22 lang naman ang nakukonsumo niya eh. So, yung water deviation niya. So, hindi natin maintindihan bakit ganon. Supposed to be yung pinaka critical level niya 183. Bumalo na ng 182 kaya siguro nag-alarm. Yan. So, napakababa. Mukhang mababa itong kay Magat Dam ha. Supposed to be 193 yung pinaka-apaw niya. Pero, yung pinaka-rule curve deviation niya kasi nag-below na siya ng 183. So, bakit napaka-critical ni Magat Dam? Wala tayong idea. Ganon din kay Pentabangan. Pero wala naman tayong nababalitaan na nag-raise awareness ang Hydrological Center ng critical kay Magat Dam. So, wala tayong idea. Pero kung titingnan natin, kung susundin po natin dito sa pinaka deviation niya na pagbaba o rule curve elevation, mas bumaba na siya sa 183.51. Ganon din sa nalalabi na mga dams na nakataas ang critical dam level. So, sana may explanation dito si Nawasa natin kung bakit ganyan. Sadya bang binawasan yung water level o talagang overconsume na yung water level. So wala tayong idea. Kailangan ng explanation dito ni Nawasa o ni Pag-asa kung ma-explain nila ito kung nanatili bang normally ang water level o talagang critical na nakapos ang water reservoir. Samantala sa Ulat Lindol, medyo noisy ang ating seismometer ha. Normally yan kapag nagkakaroon ng expansion yung mga metal ng aking pendulum, nag-expand kasi siya dahil umiinit na po yung temperatura sa paligid niya dahil tumataas na nga po yung hot humid natin. At dahil dyan, minsan habang nag-expand, konting galaw lang sa atomic structure ay nadedetect ng ating seismograph. So yan ay normally noise lamang yan ha. Pag ganyan, medyo noise yan, hindi yan masyado seismic. Pero pag may nakikita kay mga ganito, yan ay pinaka normal na earthquake vibration. Yan, earthquake vibrations yan. Patingnan dito sa baba, yan oh. Yan, earthquake vibrations yan. Pero yung mga ganito ay natural noise lamang yan mula sa aking aparato siguro or maaring mahigit pa doon. Baka mayroong nagbubungkal o something na hindi natin alam. So, normally, noise lamang yan. May mga nadedetect pa rin tayo na mga at least mga minor o at least mga magnitude 4 plus na lindol mula kanina. Pero wala namang kalakasan. So, double check natin mula sa data feed ni PBOX. Meron nga pong dalawang magnitude 4. Eksakto 12:24 AM nagkaroon ng magnitude 4.2 dyan sa bandang San Jose sa Dinagat Islands na may lalim ng 194 km ang lalim ng epicenter. Pangalawa, sa may bandang Balut Island, malayo naman ito, bandang Indonesian Peninsula na naman ito. Yan. May magnitude 4.2 po ito na may lalim na epicentral depth of 49 kilometers po. So, mula dyan ay wala namang sumunod sa kanya. Puro ilang mga minor earthquakes ang nadetect natin. So, since normally wala namang masyadong malakalakasan ang mga pagyanig, yung bago nating installation na monitoring for tsunami, well, mukhang maganda naman ang performance. Yung bago nating dapat ibahin ko yung kulay nito kasi iba yung buoy na ginamit dito. Kailangan kulay pula. So, gagawa natin ng sariling icon ito para hindi magkakapare-pareho. So, normal naman, wala ring masyadong vibration sa dagat.
So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung ilan ang total earthquake natin since bukas, huling araw na po yan ng February. Tingnan natin kung aabot ba ng 1,000. Mukhang malabo na umabot ng 1,000. Since kasalukuyan, 791 po ang total earthquakes natin. 746 between magnitude 2.0 pataas. 41 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. At so far naman, wala tayong naitala na kahit isang magnitude 6.0 pataas. So mukhang malabo itong umabot na ng 1,000. Posible pang umabot ng 800 plus. Pero yung 1,000 plus mukhang malabo nang umabot sa ganun karami. Nasa 791 na po yung total earthquakes natin ngayong araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, February 27, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, February 27, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na o magtatanghali na sa ating report. Expected na medyo maalinsangan na ang nararamdaman natin hanggang sa pagpasok po ng Marso. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.